Hello, good afternoon mga ka-HMO. Today, explain natin ng talagang in detail yung atin pong coverage para sa ating PhilCare iOS Health Card. So nakikita natin na boom na po ito sa market dahil nga po hindi po lahat ng mga HMO ay kino-cover ang mga pre-existing conditions agad-agad, no? So maraming mga HMO na may coverage man sa pre-existing conditions, maliit lang naman. May iba, may waiting din sila na after 1 year. Pero itong iOS Health Card natin by PhilCare po, kino-cover na niya agad-agad yung ating pong mga pre-existing conditions upon activation at ang coverage niya malaki kasi up to 50% ng inyo pong MBL. So, pagka sinabi nating MBL, per illness po ito, no? Mamaya, didiscuss natin kung paano siya gamitin, ano ba yung mga advantages nito compared dun sa ibang HMO. Magkano ba ito? Sino ang pwedeng kumuha nito o mag-apply nito? Okay, start na natin. Okay, so sa screen nyo, nakikita nyo ngayon, no? Etong ating infographics, kung tawagin natin. Um, so, i-zoom in ko siya para lalo natin siyang makita. Alright, okay. So, ito nga po ang pangalan ng ating card is iOS card. Ang ating HMO provider po ay si PhilCare. So pwedeng mag-apply dito ang mga 18 to 60 years old, 61 to 65 years old, and then 15 days old to 17 years old. So talagang halos nasasakop niya yung lahat ng edad, no? And then right now meron din silang discount up to end of July ng 5% para sa family, minimum of 2 members. So paano ba natin basahin itong ating pong table pagdating sa price, no? Kung ang mag-a-apply po is 18 to 60 years old po, no? And then titingin siya dito sa kung saan yung age, yung range ng age niya. At doon sa taas natin, no? Makikita natin kung magkano yung MBL. So meron tayong 60,000, 100,000, 200,000. And then meron tayong without top hospitals or with top hospitals. Ano ba yung with top hospitals? So pagka with top hospitals, meron din siyang access dun sa mga top hospitals na sinasabi natin sa ibang sa tawag nila five-star hospitals. Mga halimbawa nito, yung mga St. Luke's, Makati Med, Cardinal Santos, Asian Hospital, ano pa ba? So the Medical City, lahat ng the Medical City except yung main nila sa Pasig, no? At saka meron pa akong isang nakalimutan. Mamaya mariremember ko rin siguro. Pero nakalimutan ko siya. Meron tayo ditong choices kung gusto ng mga applicant na with top hospitals, dito sila titingin, no? Kung without hospitals, dito naman, mas mahal siya ng konti pagka may access sa mga top hospitals, no? Anim lang naman po yan eh. St. Luke's sa Quezon City, St. Luke's sa BGC, Asian Hospitals, Cardinal Santos, the Medical City, and Makati Med. Ayun, anim na sila, no? And then, uh, kung ang aking age is, for example, between 18 to 60 years old, ang ating pong piniling halimbawa ay MBL is 60,000, no? Ang ating pong room is ward. Ward kasi to ward, nila nakasulat dito, ward ito. Yung 60,000, this is semi-private room and this is private room. Kapag 60,000 MBL ang aking napili, ang aking coverage naman para sa mga pre-existing conditions ay 30,000. So kalahati po ng ating MBL. Pagka nakita nyo yung MBL, ibig sabihin, ito yung ating limit per illness, no? Hindi siya yung limit sa lahat ng sakit, no? Kundi
Every single illness, ito ang ating pong limit. So for example, nagka-dengue po ang ating pong applicant no, or member natin, no, meron siyang up to 60,000. Doon ibabawas yung availment sa check-up, laboratories, and confinement. Okay? Kapag naman ang dahilan, for example, is pagkaka-hospitalize niya, is dahil dun sa ating PEC, for example, hypertension, no? Ibabawas naman doon sa kanyang limit na 30,000, no? Doon naman siya ibabawas. So, kasi ang ating pong limit sa pre-existing conditions at hindi pre-existing conditions ay magkaiba po, no? So, magkano ito? So, 18,888 kapag ka dito sa column na to, dito sa ward, okay? 24,888 naman pagka dito naman sa semi-private at 34,888 naman po para sa ating pong private room, no? So, wala itong monthly, one-time payment lang po since na meron na siyang immediate coverage po sa ating pong mga pre-existing conditions. Kapag naman 61 to 65, mas mahal siya rin ng kesa dun sa 80 to 60, no? So meron tayong 24,888, 32,000 plus, 45,000 plus. Kapag naman bata, no, 15 days old to 17 years old, wala po tayong ward. Wala tayong 60,000 MBL. Meron lang po tayo is semi-private saka private, no? Ngayon, kapag po pamilya kayo, family of two, so meron pong 5% discount. So, ano coverage nito? Day 1 coverage upon activation. Inpatient care, ito yung pag na-confine tayo, no? Emergency man yan o hindi emergency, basta na-admit po tayo, kasama po yan, no? Outpatient care, ito na may mga check-up, outpatient laboratories, and outpatient emergency. Emergency, kasama din po yan, laboratories and diagnostics. Okay? Pero dapat makita din natin yung mismong proposal para makita natin magkano ba yung limit mo kapag MRI? Magkano ba yung limit mo kapag CT scan? Magkano yung limit mo kapag laparoscopic? Ganyan. So, mahalaga nating malaman talaga kung ano yung nilalaman yung nung benefit ng ating HMO para hindi tayo mabigla once na nandun na tayo sa sitwasyon na kailangan na natin. And then meron siyang annual physical exam. Ito yung ating preventive care, no? Kahit wala kang sakit, gusto mo lang magpa-check, no? Meron tayong mga clinic na may partner natin sa pagdating sa APE. Isa na dyan yung mga high precision, ganyan, mga high precision clinics. Partner po natin yan, no? Wala ho kayong babayaran dito, no? And then, meron siyang additional benefit na pre and postnatal consultations. Doon naman sa mga buntis. Ngayon, added benefits, no extra cost. We have dental standard care. Kasi yung ibang mga HMO, di ba? Um, wala silang dental care, no? Kung gusto mo magdagdag, may mga ibang HMO, gusto mo ng dental care, meron siyang additional na 300 plus, ganun. Then may group life insurance siya. So, once na pumanaw yung ating member, no? Meron din po tayong makiklaim. Meron siyang accidental death and dismemberment. So, meron pa rin siya na parang life insurance and accident coverage po, no? Aside dun sa hospitalization talaga. Terminal illness benefit, ito yung may mga taning na sa buhay, ganyan, pwede tayong makaklaim din and burial assistance. Pag naman sa ating pong funeral. And then mental health wellness plan. Ito naman, meron kang consultations no through phone dun sa atin pong pagdating po sa ating screening sa ating mental health wellness po, no? Now, gamit natin dito yung ating pong Hayfield 3.0 na po, yung kanya pong version. Para sa pagkuha ng ating LOA, no? Mabilis po yan. Ako nga nakagamit na po niyan ng Hayfield. Maganda po yung kanyang application, mobile app. Makita mo doon yung mga accredited hospitals, accredited doctors, accredited clinics. Magkano na ba yung utilization mo? At pwede ka mag-request ng ating pong LOA or Letter of Authorization
para bago ka pumunta ng hospital, no, meron ka ng approve na no LOA. Pwede rin naman kung ayaw nyo mag-hayfill, pwede diretso lang sa hospital. Dala nyo lang yung card nyo, punta kayo sa HMO counter and then dun po kayo magpa-approve ng consultations or laboratories. Now, non-PEC and PEC pre-existing conditions coverage. So, paano ba to? So, pagka non-PEC, ito yung mga viral, bacteria, accidental. So, ito yung mga sakit na pwede mong makuha within 24 hours. Like may bumaheng na hawak ka, no? Or may lagnat na hawak ka, or yung COVID-19, even COVID-19, belong siya po dito sa non-PEC, no? And then accident, so day 1 pa lang covered na yan. Check-up, basic laboratories, minor procedures, or confinement, major surgery, basta ang dahilan. Ito pong non-PEC, day 1 pa lang covered na lahat yan, no? Up to our MBL, no? So, kung 60,000 po yung MBL natin, up to 60,000 per illness, no? And then, non-dreaded PEC, hindi malalang sakit, pero hindi sila, ibig sabihin PEC sila, pre-existing condition sila, pero hindi malala, controlled. Halimbawa, di ba, hypertension, controlled naman yung hypertension, di ba? Kapag wala pang masyadong complications, no, nagme-maintenance, that's considered as non-dreaded PEC. So, ano ba, paano yung coverage nito? So, covered from day 1, no? Up to 50% of our MBL, so kung ang ating MBL is 60,000, 30,000 po per illness para sa ating non-dreaded PEC. So ano yung mga covered nito? So day 1 basic labs, consultations for PEC, no surgeries muna. And then second month, pwede na yung major surgeries for non-dreaded conditions, no? So, meron waiting period yung ating mga major procedures pagka non-dreaded PEC, that's after 2 months. Okay? Ang mga example nito, laparoscopic, cholecystectomy, ganyan. Pero yung mga dreaded PEC, ito yung mga malalang sakit, no? 6 months po. After 6 months, dun pala mako-cover yung major procedures for dreaded conditions. Pero, day 1, covered na rin yung ating basic labs, consultations for PEC, basta walang surgery. Okay? Mga basic labs, yun yung, alimbawa, ECG, chest x-ray, urinalysis, fecalysis, mga ganon, no? That's considered po na basic laboratories. Pero kapag kailangan na natin ng major procedures at dreaded PEC o yung malalang sakit po, ang atin pong dahilan ng ating pong procedures, no? Kailangan natin ng major procedures, that's after 6 months pa po. So, after 6 months, that's on the 7th month na yon, no? Pag sinabi mong after 6 months, no? So tandaan natin, pagka major surgeries, dreaded PEC, ito yung mga cancer form, CKD, mga kailangan ng ma-ICU, mga ganun po, no? May mga heart problems, ganyan. So after 6 months pa lang ang coverage ng ating mga major procedures. Pero sa day 1, covered na po yung consultations, at saka mga basic laboratories. Pag naman non-PEC naman po, yung major procedures naman po, pagka non-dreaded PEC, yung major procedures naman is after 2 months, no? Pero pagka non-PEC, hindi siya PEC talaga, covered na siya day 1 pa lang. So ganun po siya nagwo-work, no, itong card na to. So, mahalaga malaman natin 'to, no? Kasi yung timings napakahalaga, no? Tsaka maganda para hindi na rin tayo mabigla, baka mamaya, no? Akala natin covered na agad-agad, 'di ba? Pero hindi pa pala. Pero at least, 'di ba? Meron pa rin siyang ibig sabihin kahit may sakit ka na, meron pa ring HMO na tatanggap sa atin at mako-cover yung ating pong mga sakit or mga availment. Now, dito naman po, PhilCare accredited hospitals and clinics. So, meron tayo kasing digital card, no? That's for free, no? Pero pagka gusto mong magkaroon ng physical card, meron po siyang additional na 300 pesos door-to-door delivery na po yan at 4 weeks po yan ma-receive, no? Pero don't worry, while
kahit wala pa kayong physical card pero meron na kayong digital card, magagamit nyo na rin basta active na po yung card natin, no? And then yung mga accredited hospitals, ito po yung link kung saan natin makikita yung mga accredited hospitals. Importanteng malaman natin yan, no? Para alam natin na yung hospital na pupuntahan natin is tumatanggap po ng PhilCare, no? Pagka po pala binigay niyo yung card niyo, tinanong ano yung HMO niyo, sabihin niyo PhilCare, no? Kasi pagka sinabi mo yung iOS card, yun kasi yung pangalan ng card. Yung bawat card kasi ng PhilCare, iba-iba ang coverage, no? Iba-iba din ang pangalan, di ba? So, pagka tinanong ano yung HMO niyo po, PhilCare po ang sasabihin natin. Minsan kasi may tumatawag sa mga hospitals tapos itatanong, tumatanggap ba kayo ng iOS card? So, hindi nila alam yun. Hindi nila alam. Ang alam nila PhilCare. So, PhilCare po ang itanong natin, no? And then, paano yung effectivity niya? So, effectivity and waiting period. Ito na yung waiting period yung diniscuss natin, no? So, ito naman yung effectivity date niya. Kailan magiging active yung card. So, if client paid from first to 50th of the month, example, March 15, then effective date is first day of the month. So, March 1 yung effective date niya. No? If client paid from 16th to 30th of the month, example, March 30 siya nagpay, then effective date is first day of the following month, which is April 1. So kapag nagbayad ka kasi at then na-confirm na yung bayad mo, meron tayong process na 15 working days, no, para sa mga admin works, no, para sa mga pag-encode ng information, no. So maximum of 15 working days. Pagka lumabas na yung card mo, so yung effective date niya is nagdedepende kung kailan ka nagbayad. So kung nagbayad ka ng May 15, ang makikita mo pag receive ng certificate of coverage mo, ang effective date niya is May 1. So pabalik siya. Kaya ang ina-advise ko sa client ko, mas magandang kumuha ng 60th, 60 sa ika-16 or 30th of the month. Maganda 16th of the month, yun ang maganda. Para 15 days yung process. So, ibig sabihin, uno, the next month, magagamit mo na yung card. So, ngayon, ang date ngayon is July 11. Maganda mag-apply ng July 16 at magbayad, no? Para, sabi, 15 days yung process. So, ibig sabihin, July 30, marireceive naman na yung certificate of coverage, no? And then, effective na yung card ng August 1. Ganon. No? And then, with access to top major hospitals, ito pala, St. Luke's, ayan, BGC, QC, Makati Med, Cardinal, Asian Hospital, and other participating major hospitals. So, kasama naman dito yung the medical city. Lahat ng the medical city except doon sa main. Yun ang hindi lang kasama. Okay, no access tayo sa Notre Dame Hospitals, Manila Adventist, and Philippine Orthopedic. At saka yung the Medical City Hospitals and Clinics. Tinanggal na rin pala nila yung clinics. So yung the Medical City, hindi na tayo makukover din ito kahit clinics. Pero tignan natin doon sa ano, no? Doon sa mismong proposal, baka nagkamali lang dito, no? I-open ko ngayon yung mismong proposal para makita natin kung ano yung mga covered na laboratories, hanggang magkano, ganyan, no? Para ano, alam natin yung ating coverage. Open ko lang. Ayan. Okay. Okay. Yan. So, ito yung proposal natin sa mga client, no? So, yan na yung mga sinabi ko kanina, mga introductions, no? Doon na tayo sa ano. All right. Wala nga talaga yung the medical city dito. Alright, ito na yung price. Tsaka mga ano, mga MBL, ganyan. Ito naman yung ating eligibility requirements para sa ating family.
So for single applicants, must enroll together with biological or legal parents and or minor siblings age 15 to 17 years old. So yun ang ating family natin, no? Para maka-discount tayo ng 5%. Now, dito tayo ngayon sa pinaka breakdown ng atin pong coverage. So dito, alright, ito na yung APE natin, yung annual checkup natin na pwede natin gawin sa high precision. Eto ano yan, wala yang bayad 'no. So, alam niyo 'di ba yung mga employees, minsan maririnig mo for general checkup sila 'no. Ito yung, annual physical exam, yung ginagawa sa kanila. So tayo meron din tayo 'no. And then outpatient care, ito nga po yung check-up tsaka mga laboratories na hindi ka naman kailangan ma-confine. So dito makikita mo kung covered ba yan o kung magkano yung coverage niya. Halimbawa, pag sinabing covered yan. So up to MBL or yung kung magkano yung PEC limit mo, no? And then, pag naman nakakita ka dito, cauterization of warts, no? So sabi dito, mako-cover naman siya if medically necessary. Pero kung halimbawa, sa beautification lang, hindi po yun mako-cover. Yung speech therapy, wala siyang coverage. Ayan, no? Direct naman makikita mo kung ano, kung may coverage pa o wala. Yung passive and active vaccine for treatment of tetanus and animal bites, including globulin, hindi siya covered. So, hindi covered po ang ating pong vaccine po, no? Next, inpatient, ayan, makita mo naman dito, use of operating room, intensive care unit, covered subject to MBL or PEC limit. Kasi magkaiba yan, di ba? Iba yung talagang total coverage mo for non-PEC, iba yung coverage mo sa PEC. Okay? Professional fees, may kita mo dyan. Ito kasi sinisend namin talaga to sa client para makita niya, di ba? Transparent kasi tayo sa ating pong mga coverage. Ngayon, makikita natin dito, meron ka nakitang 5K. PEC or not PEC, ganyan pa rin yung coverage natin. Pero per illness naman yan. Halimbawa, kailangan mo MRI sa illness A, meron kang 5,000 coverage. So kung 8,000 yung MRI sa hospital, yung 3,000 po sa inyo na. Ikaw na pong sasagot nun. Pero, nagkaroon ka uli ng illness B after 2 months. Kailangan mo uling magpa-MRI. Meron ka uling another 5,000 coverage for MRI. So, maganda kasi pag per illness yung ating pong HMO card. So, yan, may makikita ka dyan. Use of nuclear, radioactive, isotopes. So, 5,000. Ayan, hysteroscopic myoma resection. Ito ba yung tatanggalin yata yung iyo pong ano? Mismong matris na kasi tatanggalin yung myoma mo up to 20,000 ang coverage, no? Doon sa mismong ano lang, no, procedure. Pero halimbawa, iba pa yung coverage doon sa professional fee, doon sa room, siyempre mako-confine ka, no? Ibilang yan sabihin, dito sa procedure na to, ang ating pong limit ay nasa 20,000 lang. So, kung halimbawa, yung procedure is 40,000 sa hospital, then atin na po yung ano doon, kung ano yung susobra. Pero before pa naman ng HMO, meron pa tayong discount from PhilHealth muna eh. Kung PWD ka, i-discount din yun. Kung any other type of discounts. Minsan kasi may mga kamag-anak sa hospital, may discount din sila. After ng lahat ng discount na yon, tsaka pa lang yung HMO. Minsan, dinidiscount na ng kalahati yung halimbawa, yung procedures sa myoma, no? Minsan ang malaki na rin yung ano ng PhilHealth, 15,000 ganun. So kung 40,000 yung procedures, yung natitira doon, i-cover na ni HMO, no? Basta hindi ang HMO natin para doon sa procedure na yon is hanggang 20,000 lang, no? Ayan, makita mo rin dyan yung laparoscopic. May iba-ibang klase kasing laparoscopic. Merong unilateral, may bilateral.
So may 75,000 tayo or subject to MBL, whichever is lower. Kasi kung 60,000 yung ating MBL naman, no? Ay di 6,000 po ang coverage nito kasi 75,000 or subject to MBL, whichever is lower, no? Dito naman 85,000. Malalaki din pala ang mga coverage niya, oh. 35,000 naman dito. Ayan. So isesend namin ito sa inyo para makita nyo yung mga cap ng mga laboratories din. Madami siyang kino-cover. Ayan. So, and then, pagka naman emergency sa non-affiliated, siyempre, emergency na yan. Siyempre, kung ano yung pinakamalapit na hospital, minsan doon kay, ano, di ba, confine. So, kapag hindi siya affiliated, meron naman tayong, marireimburse dyan ng up to 100,000 up to 15. Ibig sabihin, up to 15,000. Kasi, halimbawa, ang bill natin is 15,000 dun sa emergency, no? Mako-cover yan 100% kasi nandun pa siya 15,000. Halimbawa naman, ang bill natin is 20,000, ang i-cover lang ng HMO or marireimburse lang natin dahil hindi siya affiliated yung hospital is 15,000. So outside the Philippines, ganun din. So areas without affiliated hospitals, ganun din, no? Mako-cover pa rin natin emergency. Ambulance service, covered provided the case is fully coordinated with PhilCare. Yan. Covered. And then ambulance service, okay. Yung una, affiliated, from affiliated to non-affiliated, and then to affiliated. Sabihin, affiliated or non-affiliated man yung pinanggalingan natin, tapos ililipat tayo doon sa affiliated na hospital, mako-cover yan basta makipag-coordinate lang yung hospital sa PhilCare. Now, yung affiliated, non-affiliated, so dito tayo galing to affiliated kapag provincial naman areas, ayun, meron tayong reimbursement na 2K per conduction. Ayun. So, other benefits naman, ayan, work-related conditions based on conditions covered by ECC. So, covered naman yan. Scoliosis, ayan, no, not covered po dun sa mga may scoliosis, no? Epilepsy, seizure disorder, covered if required. Yan. Hepatitis B, if acquired, excluding STD. So, hindi kasama tong STD. And hepatitis C, covered if acquired. Ibig sabihin, nung mag-member ka, wala ka pa, and then na-acquire mo lang nung member ka na, di ba? Mako-cover naman siya, no? Pero yung screening test is not covered daw po. Sports-related injuries covered except extreme. Kung yung mga sports mo talagang mapanganib yung buhay mo po, hindi po yan mako-cover kung na-aksidente po tayo. Pero halimbawa, basketball, no? Basketball lang, mako-cover pa rin. Hindi naman siya, hindi naman extreme yung sports na yon. So, unprovoked assaults, yan, covered din yan, no? Kung hindi naman po tayo, ang other party or third party yung nanguna doon sa assault, no? Okay, diagnostic procedures. So, eto na, angiography, mga ganyan. Makita nyo naman, ang dami niyang kino-cover, di ba? Kaya sulit na sulit itong magkaroon tayo ng ayos health card, di ba? Ang ganda niya. Kasi nga, yung protection, madami siyang protection, di ba? Mahirap kasi yung biglaan na labas ng pera pagka emergency tsaka mga hospitalization. Maganda may HMO na rin po tayo. So dito nakita mo ultrasound of lungs, tinitignan ko kasi yung may mga maliliit na coverage para pagka pinanood niyo yung video na to, parang mag-mark din sa inyo kung alin yung mga yon. Alright, cardiac, eto naman, yung mga isotope ba yun? Scans. Basta yung ganun. So, meron siyang subject to special modalities limit, 5K po per service. O, yan. Makita niyo naman yan. 5,000 yan. 5,000 per service. Okay. So, punta na tayo dito sa mga additional benefits. Like, for example, yung, ito pala, yung sa dental care natin, after 1 month pa siya from the effective date, no? Magagamit. So, ito yung mga coverage natin sa dental.
And then ito yung mga group life insurance, yung death, meron tayong 100,000. Claim ito, no? By claim ito. And then accident, death and dismemberment, 50,000. Okay, ito, binreakdown niya. For example, namatay po tayo dahil sa aksidente, meron tayong makukuhang 50,000 plus yung death na benefit 100,000. So total of 150,000. Pero na-aksidente tayo, hindi naman po tayo namatay. Pero halimbawa, dalawang mata ang nawala, entire sight of both eyes, makukuha pa rin natin yung 100% of amount of insurance which is 50,000, no? Kasi hindi naman namatay. Ganyan. So meron ditong accidental medical reimbursement, ayan. Sa aksidente, pwede tayong maka-reimburse niyan up to 5,000. Dun sa mga gamot po 'yan, no? Kasi yung hospitalization kasi covered naman 'yan eh, 'di ba? Pero pag may mga bibilhin na, halimbawa, lumabas na, tapos may bibilhin tayo na gamot sa botika, meron tayong reimbursement na up to 5,000. Basta related doon basta yung pagka-confine natin is dahil dun sa accident, no? And then terminal illness, ito naman yung 50% death coverage. Ano ibig sabihin ito? Halimbawa po, nataningan na tayo. Pero dapat hindi dahil dun sa pre-existing conditions natin, no? Dapat yung na-acquire lang natin during our membership. So, halimbawa, yung member is 3 years ng, ano, member ni Ayos Card. And then, wag naman sana, no? Hindi nagka-cancer, tapos tinaningan na 6 months ng gano'n, no? Meron kasi tayong group life insurance, di ba, na 100,000. So dito, pwede natin claim yung 50% dahil may taning na yung ating buhay. And then yung natitirang 50% kapag namatay na, kiklaim na makiklaim ng ating pong mga mahal sa buhay. And then meron din tayong burial assistance, 50,000 worth of funeral service provided by PhilPlans. Pati funeral service natin, worth of funeral service, di ba? Pati yung funeral service natin covered, no? Kaya talagang ano to, jump pack talaga siya sa benefits ang iOS Health Cards. Then meron tayong mental health care benefit. Hindi lahat ng HMO meron ito ah. For 18 to 65 years old, 60 minutes mental health screening via Manscapes platform. Ano to sa ano to? Dun sa Hayfield natin, may makikita ka doon na Mindscapes. So pwede kayong mag-usap doon nung doktor related doon sa ating mental health. So one time only lang ito, ibig sabihin once a year lang. So mental health helpline call and chat support unlimited via Manscaped platform. Ayan. All right. Ayan na. So yung iba, mga reminders na lang, sinabi ko na effective date, yung verification ng payment. Saan naman magbabayad? Ang magbabayad naman tayo dito sa atin pong... Ito makikita nyo rin pala dito yung paano ka mag-request ng LOA. Ayan, kumpleto na lahat, pati yung mga contact information, email address, tapos contact information, ayan, scan this code or this link, click mo lang sa mga accredited hospitals. And then magbabayad ka mismo sa IOSS na bank account. So, wag kayong magbayad sa personal account ng agent. Magbayad kayo dun sa company account ni IOSS Insurance. Okay, and then dito meron pang important dito na gusto kong maintindihan nyo related doon sa kung ang halimbawa may PEC po tayo and then nagkaroon siya ng complications, no? Um, Kapag nagsabay yon, PEC limit pa rin yung ano, doon pa rin ikakaltas. Kasi may mga complications, halimbawa yung mga PEC, nagka-complication, nagka-pneumonia ka, dahil doon sa PEC mo, no? Yung pneumonia kasi, di ba? Ano yun eh, non-PEC yun eh, alone. Yung pneumonia ba yun? Pneumonia or pneumonia? Okay, non-PEC yun. Pero pag complication siya ng PEC mo, doon pa rin ibabawas doon sa PEC limit natin, no? Halimbawa, yung autoimmune,
'Di ba may gano'ng illness 'no? Minsan yung mga yung um, mga ibang sakit na viral nagiging ano na, complication lang nung autoimmune niya, then dun sa PEC limit pa rin yun ibabawas. So, depende yan sa final diagnosis po ng doktor, no? So, ayan po. Kung gusto nyo na magkaroon ng ayos health card, kontakin nyo lang kami. Viber 0916-976-7062. Si Chris Bautista po ang agent dyan, ang aking husband. At ako naman ang kanyang secretary. So, kontakin nyo na lang po kami and then i-assist po namin kayo na magkaroon nitong ayos health card. Thank you!